People are asking me what's my favorite province in the Philippines. I think in terms of landscape, ito na yun. It's undescribable. Sarap lang mag-chill dito. Batanes. Matagal ko nang gustong balikan ang lugar na to. 8 taon na rin kasi ang lumipas nung unang beses kong nakarating dito. Kaya naman, madalas kapag tinatanong ako sa dinami-rami ng napuntahan ko sa Pilipinas, ano ang number 1 mo? Walang duda, palagi kong sagot ay Batanes. Pero bawat lugar ay may kakaibang kwento, kakaibang ganda at kakaibang karanasan. Kaya naman, naisipan kong bakit hindi natin siya limutin gamit ang bisikleta. Pero iba talaga kapag nandito ka na sa Batanes dahil hindi mo ito maiahalin tulad sa ibang lugar. Batanes is Batanes. Sobrang greenery oh. Tara, let's bike and wonder! So, paano ba nangyari ang lahat ng to? Dahil nasa Calayan na ako, tinitingnan ko sa mapa na malapit na rin pala ang Batanes. May bangka kaya? Ngunit dahil sa lakas ng alon, naisipan ko na lang sumakay ng plane via Sky Pasada from Tuguegarao City Airport. Nandito na ako ngayon sa Tuguegarao Airport. Naisipan ko lang talaga biglang mag-Batanes. So, dito sa Sky Pasada, meron silang mga routes sa mga remote area from Calayan to Tuguegarao to Calayan, and then Binalonan to Basco, then meron ding Lawag to Calayan. So, yun, babiyahin na tayo. Mahaba-haba din yung biyahe. I think 1 hour lang naman siya, and it's a 15-seater, but first mag-check-in muna tayo. Nag-book lang ako via their Facebook page. Around 7,500 din ang inabot ng flight at limited capacity lang din kasi yung plane, kaya tinitimbang din muna nila sa simula. Pagkatapos ng 1.5 hour, narating ko na ang Basco, Batanes, ang sentro ng isla, at as always, wala akong plano. What a smooth flight. And, ramdam na ramdam mo from the hottest place in the Philippines, windy dito sa Basco, and mararamdaman mo na nasa ibang isla na talaga tayo. Ang Basco kasi is considered as isa sa pinakamahirap na landingan ng mga aeroplano. Very unpredictable, but minsan napipredict naman namin during Amihan season. 3 days before ko lang talaga to naisipan. Ang alam ko lang, gusto kong mag-bike. Pero paano? So, pagdating ko dito, nag-check-in muna ako sa RL Puriran. Nabook ko lang to sa Agoda. Pwede rin gamitin ang code ko na ZAR for future hotel bookings around the world. At dumating ako dito, halos alas 11 na. Kumain muna sa karinderya. Magkano ang isang order? 100. So, naabot ang 150 pesos mo dito sa Batanes. 60 pesos. 50 pesos. 20 pesos. Nagkape at naglakad-lakad sa napakaliit na bayan ng Basco. Nagkape at naglakad-lakad sa napakaliit na bayan ng Basco. Ang dami nang nagbago, pero laid back pa rin ang bayan. May mga Starlink na rin. At habang naglalakad, nakakita ako ng bike. Actually, yun talaga yung target ko. Kaya naglakad-lakad ako maghanap ng bike. So, yun. Narentahan ko to dito. At dahil cloudy, sinimulan ko na ang adventure. Yes, it's 2 p.m. Start na tayo ng Batanes Loop. Let's bike and wonder. Wow. Welcome to Basco. Picture mo lang. Ito yung national highway nila. Dito tayo mag-start. Going to Mahatao Road. And yeah, simula pa lang, pasabog na agad yung view dito. Actually, it's been my dream to cycle here in Batanes. Thankfully, nakahanap ako ng bike. 8 years ago, galing ako dito and first time kong makahawak ng bike. And sabi ko someday, babalik ako dito para mag-bike naman. And yan, simulan na natin yung Batanes Loop. I think aabutin ako ng 4 hours since it's all uphill. And let's see. Around 40 kilometers din pala ang isla kapag nilibot mo to, at natatandaan ko na medyo maahon dito. Pero yun, habang nagbabike na ako, sakto lang din naman pala yung mga ahonan. Simula pa lang sobrang greenery na nung paligid ko and breathtaking Batanes na agad. Well-maintained din yung mga damuhan dito. Like may mga nagtatabas. And may mga kabahayan na rin dito going Mahatao. Sobrang kipot lang ng mga daan dito. Zigzag road. Pero ba nakita man yung mga ahonan? Grabe, ang ganda. Look at this! Oh! Wow! Simula pa lang. So, medyo sketchy lang dito sa daanan na to kasi maliit lang yung daan. So, dito rin may mga signages na blow your horn. Wow!
Nilagyan na rin nila ng mga panabing sa bato para iwas landslide. Sarap! Mahataw. So, ibang community naman tong sa Mahataw. Mura, Port, iba. Kuya, diretso lang po ba yung Rolling Hills ba yun? Rolling Hills? Oo. Ay, yung isa pa. Yung may hills. Marlboro Hills. Ah, ito. Okay. Uphill. Yes, side trip tayo dito sa Marlboro Hills. Uphill daw to. Kuya. Tara. Hello po. Diretso lang po yung Marlboro Hills. Kasi maahon po doon. Kaya naman. Honest talaga mga tao dito. Nung tinanong ko maahon daw. Hinahanap ko tong Marlboro Hills. Pero puro baka lang yung nakikita ko. Kambing. Hindi ko na maalala kung dito ba yun. Ito pala yung Marlboro Hills in Nudgeville. Oh. May kinakasal ngayon. Pwede pa rin po pumasok. Opo. Pero, eto po ba yun? Unang side trip na pinuntahan ko ay ang Marlboro Hills. Sobrang popular nito, especially ngayon na ang dami ng kinakasal dito. So, nung pumunta ako, meron ding wedding. Nagbayad lang ako ng entrance, I think 100 pesos. Sobrang peaceful. Sarap lang mag-chill dito. I wish I can stay here for 1 month. Galing na ako dito, pero pag matagal ka na kasi pumunta, wala ka nang matandaan. So, gulat na gulat ako na sobrang greenery pala talaga lahat ng kapaligiran dito. At wala na rin dumadaang mga sasakyan, siguro dahil medyo pahapon na. Dami ko na napuntahan ng mini Batanes, Batanes of the East, Batanes of the South. Kapag nandito ka na masasabi mo talaga na okay, ito talaga yung original Batanes. At hindi mo siya maihalin tulad sa ibang lugar kasi ibang-iba talaga kapag nandito ka na mismo. Pinaka nagustuhan ko dito is very laid back pa rin siya until now. Kahit napakaliit lang niyang isla, kalat yung magandang view dito at bawat kanto walang Pero iba tapon. talaga kapag nandito ka na sa Batanes dahil hindi mo ito maihalin tulad sa ibang lugar. Batanes is Batanes. Sobrang greenery oh. Medyo masiko lang yung mga daan dito kaya dahan-dahan rin ako. At dito mo rin matatagpuan yung famous sign na blow your horn kasi kapag may mga sasakyan, kailangan nilang bumusina para malaman nila na meron palang paparating na sasakyan sa unahan nila. Ngayon, na-surprise lang talaga ako kasi ibang-iba kapag binabike mo yung lugar and solo ka lang, mas langhap na langhap mo yung nature. Yan surrounded by greeneries around and ocean. So, it's a mix of mountains and ocean and very scenic. And meron pa tayong mga rock formation doon. And dagdagan mo pa yung napakasarap ngayon na weather. Kaya, oh my gosh. Wag niyong papalampasin na hindi magbike dito sa Batanes.
Mga kambing lang yung nakikita ko dito. Tuyugan. Oh. Hello po. Medyo sabtang yung vibe dito. Saan nga ba yung honesty store? Dito ba yun? Tanongin natin. Hello po. Kuya, saan nga po ba yung Honesty Coffee Shop? Malayo pa po, ma'am. Malayo pa pala ako. Malayo ko pa, 5:30 na. Kaya gabihin na ako, so binibilis ako na ngayon. Dito tayo sa Ivana. Pagod na ako. So, magda-drinks muna tayo dito sa Honesty Coffee Store. So, kapag order ka dito, ililista mo lang. I think may mga presyo naman. Coke, 50. Hello po. Magali na ng mga Ivatan dito sa Batanes ang pagiging honest. Kaya nakalat din yung mga honesty store. Kagaya na lamang nito. Maliwalang tindera dito. May mga price doon and doon ka lang magbabayad mismo. Ito ng church nila dito. Iba na. Iba na. Iba na. Oh, so dito rin pala yung lighthouse. So, dahan-dahan lang tayo dito since wala tayong home. Wow! Grabe! Grabe! Meron natong dive spot dito. At napansin ko na sobrang dami ring mga nagbabike dito or nag-run sa hapon ng mga locals. At yun, nakakatuwa lang kasi ang lapit-lapit lang ng town nila. Tapos ilang hakbang lang ay ganito na agad yung bubungad sa'yo kapag nakatira ka dito. At yun, isa lang din sa mga downside dito kapag tag-ulan na madalas tamaan ng bagyo ang Batanes. So the best month to visit here is during summer. Nung naglalakad-lakad ako, may nag-message sa akin kung nasa Batanes daw ba ako kasi parang nakita niya ako. So, yun. Aniyaya ko siyang mag-bike at nag-bike kami together dito sa Rolling Hills. It's just 3 kilometers away from the town proper at ganito na yung view yung bubungad sa'yo. Everyday ako nagpapastol dito. Kasi meron tayong 3 baka dyan. Titingnan mo yung baka mo kasi baka mapuluputan kung okay ba sila. Nakakaano yan yung view dito, hindi ka mananawa eh. Kada tingin mo parang umaano yung isip mo. Wala yung pagod. Sa ano naman, yung mga Ivatan, lalo na yung mga taga rito, ano na lang yan sa kanila eh. Simple na lang yung ganyang bagyo, pero nararamdaman din naman kasi pero madaling makarecover kasi sanay na. Diskarte sa buhay. Kung marami pa kayong time, ay pwede nyo rin i-explore ang Sabtang Island and gagawa nila ko ng separate video ng Sabtang and Itbayat Island ko
So far, ito lang naman yung naging biking adventure ko dito sa Batanes. Napakasimple lang, walang tapon, at masasabi ko na sobrang worth it talaga yung pagpunta ka dito, na kapag nandito ka na masasabi mo na kaya pala mahal yung ticket ng flight pag pumunta ka dito. Pag konti lang yung turista, mas na-preserve din yung ganda ng lugar. Sana sa mga susunod na taon, ganito pa rin yung itsura ng Batanes, payapa, laid back, at mayaman sa kultura. Abangan niyo ng susunod na video and see you on my next adventure. Bye!